Mommy, happy 60th birthday po. Ito po ang regalo namin para sa'yo. Maggiliw na sabi ni Jolina sa biyan ng babae. Katabi niya rin ang mister na si Rico. Salamat, maganda itong bagnaing na regalo nyo, pero mas mainam kung reregaluhan nyo ako ng apo. 3 taon na kayong kasal pero hindi pa rin kayo magkaanak-anak. Dismayadong saad ni Elsa. Kahit nga ako, nagtataka kung bakit hindi mo pa rin mabigyan ng anak si Rico. Mukhang naaalagaan mo naman ang katawan mo dahil housewife ka lang. Dagdag pa ni Jan, ang ama ni Rico. Ginagawa naman po namin ang lahat. Sumubok po kami ng iba't ibang paraan kagaya po ng surrogacy at IVF. Pero palaging hindi po nagtatagumpay ang proseso. Paliwanag ni Jolina. Papaano yan? Wala na bang pag-asa? Tanong ni Elsa. Baka po mag-ampo na lang kami. Pabulong na sagot ni Jolina. Well, wala namang masama sa pag-aampon pero iba pa rin kapag galing sa inyo. Tsaka gusto kong magkaroon ng apo na kamukha ko. Dismayadong sabi ni Elsa. Opo, matipid na sagot ni Jolina. Kahit naman siya gusto ring magkaanak, pero iba pa rin talaga pag naririnig yon galing sa ibang tao. Gayunpaman, ayaw niya nang makipagtalo sa biyanan. Basta, sikapin niyong magkaroon ng anak. Rico, ikaw ang uniko iho namin. Ikaw lang ang pag-asa naming magkaapo. Pamimilit ni Jan sa anak. Opo, pangako po yan. Sagot naman ni Rico. Napapalunok na lang si Jolina habang pinapakinggan ang usapan ng asawa at biyanan. Patindi ng patindi ang pressure na kanyang nararamdaman. Ginagawa naman niya ang lahat, pero sadyang hirap siyang makabuo dahil na-diagnose siya ng sakit na polycystic ovary syndrome o PCOS. Bukod sa mga biyanan, nakarinig din si Jolina ng panghuhusga mula sa mga ibang kamag-anak ng kanyang mister. Nako, kapag hindi mo nabigyan ng anak si Rico, baka iwan ka niya. Pabirong sabi ng pinsan nito. Sayang naman ang lahi niyo kung hindi kayo magkakaanak. Dagdag pa ng tiyuhin nito. Pakiramdam ni Jolina, nasa isang pagliliti siya at inuusig ng mga tsismosang walang ambag sa kanyang buhay. Maya-maya, tinitigan niya si Rico. Sinenyasan niya ito na pagsabihan ng mga kamag-anak nito. Subalit, tila wala itong pakialam sa kanyang nararamdaman. Kung sa bagay, hindi naman talaga siya nito kayang ipagtanggol sa mga kamag-anak nito. Kagaya ng dati, ipinagkibit-balikat niya na lamang ang masasakit na salitang naririnig at pinilit na lang niyang mag-enjoy sa party. Kasabay ng pagdaan ng mga buwan ay palala ng palala ang pagtatalo nilang mag-asawa. Madalas nilang pag-awayan kahit maliit na bagay. May mga pagkakataon din na hindi umuwi si Rico sa kanilang bahay. Kapag tinatanong naman niya ito, hindi sumasagot ng maayos. Pakiwari niya, may itinatago ito sa kanya. Isang gabi, tulala si Jolina habang nakaupo sa kaliwang bahagi ng kama. Kanina niya pa tinimpla ang isang tasa ng tsaa, pero hindi niya pa yun nauubos. Bakas sa mukha niya ang pagkabalisa. Maya-maya, naramdaman niyang pagbukas ng pinto, kaya iniangat niya ang ulo. Tumambad sa kanyang mister na si Rico. Halatang pagod ito galing sa trabaho. Dati, kapag umuwi ang asawa'y sinasalubong niya ito ng mahigpit na yakap at mainit na halik. Subalit naglaho na parang bula ang init na kanilang pagmamahalan. Ngayon, kapag nakikita niya si Rico, bumibigat na ang loob niya. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago nagsalita. Nandyan ka na pala. Kumain ka na ba? Gusto mo ipaghain kita? Wag na. Wala akong gaano kumain. Tugon ni Rico, ni hindi man lang nito binalingan ng misis. Inihanda ko na pala ang towel at pajama mo kung sakaling magsha-shower ka. Sabi pa ni Jolina. Okay. Matipid na tugon ni Rico. Yun lang at pumasok na ito sa banyo. Napailing na lang si Jolina. Parang hindi man lang na-appreciate ng mister ang pag-aasikaso niya rito. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ng banyo si Rico. Nakapagbihis na rin ito. Naisip ni Jolina na magandang pagkakataon yon upang ihayag ang kanyang damdamin. Nilagok niya muna ang hawak na tsaa bago siya nagsalita. Rico, may importante akong sasabihin. Pwede bang bukas na lang yan? Inaantok na ako eh. Saad ni Rico habang nagkukumot. Pero matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo at hindi na ako makapaghintay. Ano ba kasi yon? Walang emosyon na sabi ni Rico. Gusto ko nang mag-file ng annulment. Mariing sabi ni Jolina.
Napabangon si Rico dahil sa sobrang gulat. Ano kalokohan yan, Jolina? Naboboard ka ba kaya naghahanap ka ng pagtatalunan natin? Napipikon na sabi nito. Hindi, Rico. Seryoso ako. Sa katunayan, matagal ko na itong pinag-iisipan. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas na loob na sabihin sa'yo. Pero bakit? Tanong ni Rico, nakakunot pa rin ang noo. Hindi ko na kayang magtiis. Matagal na tayong hindi masaya. Halos araw-araw tayong nag-aaway. Napaka-toxic na ng relasyon natin. So, gano'n na lang yon. Basta ka na lang susuko. Sambit ni Rico habang nagpipigil ng emosyon. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko, pero parang lalo lang tayong lumalayo sa isa't isa. Maniwala ka, ito ang makakabuti para sa ating dalawa. Ayokong dumating sa punto na magiging miserable tayo. Sambit ni Jolina. Ano bang sinasabi mo? Bakit umaakto ka na parang sinasaktan kita? Kahit kailan hindi naman kita pinagbuhatan ng kamay. Nangilid ang luha sa mga mata ni Jolina. Tama ka. Pero sa tuwing binabaliwala mo ko at sa tuwing itinutulak mo ko palayo sa'yo, nasasaktan ako. Emotionally. Idagdag mo pa yung pamilya mo. Palagi niyong ipinaparamdam sa akin na may kulang sa pagkababae ko dahil hindi ako magkaanak. Han, hindi totoo yan. Anong hindi? Yun ang palagi niyong sinasabi. At sa tuwing iniinsulto ako ng pamilya mo, hindi mo man lang ako pinagtatanggol. Minsan nga napapaisip ako, yun lang ba ang silbi ko? Ang bigyan ka ng anak? Hindi mo na ba ako nakikita bilang asawa mo? Bilang partner? Hindi niya napigilang magtaas ng boses. I'm sorry, Han. Hindi ko na-realize na yun palang nararamdaman mo. Pero maniwala ka, mahal pa rin kita. Hindi ko lang alam kung paano aayusin ang problema natin. Ang dami ko na kasing iniisip eh. Depensa ni Rico. Kung ganon, bibigyan kita ng pabor. Mawawala na ako sa buhay mo kaya mababawasan ang problema mo. Kung ganon, itutuloy mo pa rin ang pagpa-file ng annulment? Oo, matagal ko na itong pinag-iisipan at paninindigan ko ang desisyon ko. Siya nga pala, bukas na bukas aalis ako. Habang pinoproseso ang annulment natin, makikituloy muna ako sa bahay ng mga magulang ko. Giit ni Jolina. Akmang tatalikod na siya pero naramdaman niya ang paghawak ni Rico sa kanyang braso. Sandali, pakinggan mo muna ako. Tama na, wala na tayong pag-uusapan. Sa kabilang kwarto na lang ako matutulog. Sagot ni Jolina. Yun lang at tinalikuran niya na ang mister. Kinabukasan, abala sa pag-iimpake ng mga gamit si Jolina. Maya-maya, pumasok sa kwarto si Rico. Itigil mo na yan. Hindi ka rin naman makakaalis. Kumpiyansang sabi nito. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Jolina. Imbes na sumagot, kinuha ni Rico ang remote control at binuksan ang telebisyon. Tuluyang nakapasok ang virus sa ating bansa. Kasabay nun, nagdeklara ang presidente ng Enhanced Community Quarantine sa buong Pilipinas hanggang sa buwan ng Abril. Ginawa ito ng Pangulo upang maiwasan ang pagkalat ng nasabing virus. Ang lahat ng mamamayan ay dapat manatili sa kani-kanilang mga tahanan at iwasang lumabas. Ang sino mang lalabag sa kautosang ito ay huhulihin ng mga otoridad. Natameme si Jolina pagkatapos mapanood ang balita. Paano ba yan? Hindi ka pwedeng lumabas. Mukhang malalockdown ka na sa piling ko. Panunuksan ni Rico. Baka sa mga mata nito ang kasiyahan. Ano nang gagawin ko? Bulong ni Jolina sa sarili. Wala na tayong magagawa. Sundin na lang natin ang utos ng gobyerno. Para rin naman yan sa kaligtasan natin. Kung sa bagay, ayoko rin namang maaresto ng mga pulis at mas lalong ayokong mahawa ng virus. Pero itutuloy ko pa rin ang pagpa-file ng annulment. Hindi ba pwedeng ipagpaliban mo muna yan? Maraming iniisip ang mga tao ngayon dahil natatakot sila sa virus. May mga tao rin na nag-aagaw buhay. Ang iba naman, nag-aalala dahil nawalan ng trabaho. Pangungumbinsi pa ni Rico. Napaisip si Jolina. Tama ka naman, dedelay ko muna ang pagpa-file ng annulment. Total, ilang buwan na lang naman ay matatapos na ang lockdown. Pagpayag niya sa sinabi nito. Ilang sandali pa, ibinalik niya na ang mga gamit sa cabinet. Kumislap naman ang mga mata ni Rico. Tila mayroon itong pinaplano. Isang umaga, nagising si Jolina, 6:00 ng umaga. Pagkatapos maghilamos ng mukha'y bumaba siya sa sala. Habang humahakbang pababa, nakalanghap siya ng nakakagutom na amoy. Sinundan niya iyon hanggang sa makarating sa kusina.
Nagulat siya nang makita nandun si Rico, abala sa pagluluto. Rico, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Nasaan si Thea? Pagtataka niya, ang tinutukoy niya ay ang kanilang kasambahay. Pinauwi ko muna sa bahay nila. Naisip ko kasi na magandang pagkakataon ng lockdown para makasama niyang pamilya niya. At saka, hindi natin kailangan ng serbisyo niya dahil nandito lang naman tayo sa bahay. Pero, paano siya nakabiyahe? Di ba bawal ang public transportation ngayon? Tanong ni Jolina. Inihatid ko siya kaninang madaling araw. Nakalabas kami dahil merong quarantine pass. Parehas din kaming nagpa-antigen test at negative ang nakuha naming resulta. Binigyan ko rin si Thea ng pera para makatulong sa pamilya niya. Tuloy-tuloy na sabi ni Rico. Hindi naman kumbinsido si Jolina. Pakiwari niya, sinadya yun ni Rico upang masolo siya nito. Nakahanda ng breakfast, kumain na tayo. Paanyayan ni Rico sa kanya. Sige. Saad ni Jolina at pumwesto na sa hapagkainan. Pinagsandok pa siya ni Rico ng garlic rice at menudo. Heto, tikman mo. Masarap to. Pero anong naisip mo, bakit bigla kang nagluto? Diba, ayaw na ayaw mo kumikilo sa bahay? Tanong niya rito pagkatapos tikman ng pagkain. Na-realize ko kasi na palagi mo akong pinagsisilbihan. Pero ngayon, ikaw naman ang aasikasuhin ko. Pangako, babawi ako sa'yo. Rico, kung ginagawa mo to para pigilan ako sa pag-file ng annulment, itigil mo na to. Kagaya ng sinabi ko, buo na ang desisyon ko. Pero Jolina, mahal pa rin kita. Patawarin mo ako kung nasaktan kita. Pangako, magsisikap ako para maging masaya ulit ang relasyon natin. Giit ni Rico sabay hawak sa kanyang kamay. Tinabig naman ni Jolina ang kamay nito. Paano kung hindi talaga kita mabigyan ng anak? Tiyak na may opinyon na naman ang pamilya mo. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko sila. Ilang beses mo nang sinabi yan pero hindi mo naman tinutupad. Pero iba ng sitwasyon ngayon. Dahil sa pandemya marami akong na-realize na pagtanto ko kung gaano kakahalaga at ayokong masira ang pagsasama natin. Paninindigan ni Rico. Napakamot sa ulo si Jolina. Walang pupuntahan ng usapang to, tapos na akong kumain. Pagkatapos magsalita ay tumayo na siya. Hinugasan niyang mga pinagkainan saka bumalik sa guest room. Doon siya naglalagi dahil ayaw niyang makasama sa iisang kwarto ang mister. Isang gabi, walang magawa si Jolina kaya ginawa niyang abala ang sarili sa pagbabasa ng libro. Maya-maya, nakarinig siya ng lalaking kumakanta. Batid niya na boses iyon ni Rico. Nagtataka siya kaya binuksan niyang pinto ng kwarto. Tumambad sa kanyang mister. Umaawit ito habang tumutugtog ng gitara. Bihis na bihis din ito. Anong ginagawa mo? Natatawang tanong niya rito. Hindi ba halata? Hinaharana kita. Ano bang paandar to? Pinagtitripan mo ba ako? Hindi no. Naalala mo ba? Sa ganitong paraan kita niligawan noon. Handa akong ulitin ang mga ginawa ko para muli kong masungkit ang puso mo. Nakangiting sabi nito sa kanya. Itigil mo na yan. Sinasayang mo lang ang oras mo. Tsaka, baka ereklamo pa tayo ng mga kapitbahay. Maigi pa matulog na lang tayo. Sabi pa ni Jolina. Hindi niya na hinintay ang sasabihin ni Rico. Bagkos, pinagsarahan niya itong pinto. Mabilis na lumipas ang isang buwan hanggang sa na-extend na naman ang lockdown. Dahil doon, lalong na-delay ang pagpa-file niya ng annulment. Kasabay noon, ginagawa pa rin ni Rico ang lahat upang siya'y suyuin. Subalit, sadyang matigas ang puso niya. 3:00 ng hapon, nakaramdam siya ng uhaw kaya lumabas siya sa guest room. Ngunit habang naglalakad, napadaan siya sa kwarto nilang mag-asawa. Naulinigan niyang boses ni Rico at parang aligaga ito. Nagtataka siya kaya marahan niyang binuksan ang pinto. Naabutan niyang may kausap si Rico sa telepono. Makikita sa mga mata nito ang pagkabalisa. Hindi pwede to. Ilang negosyo ko nang nalulugi. Kapag nagtuloy-tuloy yan, maghihirap kami ng misis ko. Narinig niyang sabi ni Rico. Ayon sa reaksyon ng mukha nito, parang masamang balita ang ipinahayag ng tao mula sa kabilang linya. Hanggang sa ibinaba nito ang telepono at pinagsusuntok ang pader. Nag-aalala si Jolina, kaya agad siyang pumasok sa kwarto. Please, tama na yan, baka masaktan ka. Natigilan naman si Rico nang makita siya. Han, bakit nandito ka? Narinig mo ba yung mga sinasabi ko kanina? Sunod-sunod na tanong nito. Oo, pero anong problema mo? Akala ko ba maganda ang takbo ng negosyo mo? Nagtatakang tanong ni Jolina. Napakamot si Rico sa batok bago nagsalita.
Bago pa magkapandemya, matagal nang nalulugi ang mga restaurants ko. Pero gusto kong isalbang negosyo ko kaya nangutang ako ng pera sa bangko. Unfortunately, mahina pa rin ang kita ng mga restaurants hanggang sa tuluyan ang nagsara ang lahat ng branches na meron ako. Pero di ba nag-utos ang presidente na bawal munang maningil ng mga utang hanggat naka-lockdown ang bansa natin? Oo, pero pagkatapos ng pandemya may utang pa rin ako at hindi ko alam kung paano ko ibabangon ang negosyo ko. Paano ng mga empleyado ko, pati ng pamilya nila. Nalulungkot na sabi ni Rico. Napabuntong hininga si Jolina. Matindi palang problema mo pero bakit hindi mo yung sinasabi sa akin? Ayoko mag-alala ka. Kapag nai-stress ako, nagpupunta ako sa bar para maglasing. Doon na rin ako natutulog para hindi mo ako makitang malungkot. Pag-amin ni Rico. Natulala si Jolina. Bigla siyang nakonsensya. All this time, iniisip niya na walang pakialam sa kanyang mister. Pero may kinakaharap pala itong pagsubok sa negosyo. I'm sorry, dahil naging selfish ako. Kung alam ko lang dapat dinamayan kita at hindi ko dinagdagan ang problema mo, mahinahong sabi ni Jolina habang hinahaplos ang likod ng mister. Ayos lang yon. Kung tutuusin, malaki rin ang pagkukulang ko sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Huwag mo na munang isipin yon. Mag-focus ka muna sa problema mo. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa mga magulang mo? Suhestyon ni Jolina. Nag-aalangan ako eh. Paano kung ma-disappoint sila? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Mga magulang mo sila kaya hindi ka nila matitiis. Umarko ang mapaklang ngiti sa mga labi ni Rico bago nagsalita. Sige, simula ngayon papakinggan na kita. Lalapit ako sa mga magulang ko. O siya, pupunta lang ako sa kusina. Ipagbabake kita ng carrot cake. Diba kapag na-stress ka gusto mong kumain nun? Biglang umaliwalas ang mukha ni Rico. Oo, kakainin ko yon. Lalo na kung gawa mo. Pero, pwede ba kitang tulungan? Oo naman. Magilid na sagot ni Jolina saka nagtungo sa kusina. Sinundan naman siya ng kanyang mister. Masaya si Jolina dahil muli niyang nakausap ng maayos si Rico. At mas nauunawaan niya na ito ngayon. Siguro, kung noon pa sila nagkaroon ng malinaw na komunikasyon, hindi sasagi sa isip niyang annulment. Isang beses, habang nakaupo sa sofa, narinig niya ang malakas na boses ni Rico. Dahil doon, napatayo siya kaagad. Han, may good news ako. Ano yon? Parang ang saya mo ah. Nakausap ko ng mga magulang ko. Pumayag sila na tulungan ako para makapagbukas ng bagong negosyo. Mababayaran ko na rin ang utang ko sa bangko. Maggiliw na sabi ni Rico. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka pababayaan ng mga magulang mo. Mabuti na lang nakinig ako sa'yo. The best ka talaga. Thank you ha. Wala yon. Basta kapag may problema ka sabihin mo sa akin. Nandito lang ako para i-comfort ka. Maya-maya tumunog ang cellphone niya. Ang biyana niyang babae ang tumatawag. Humugot muna siya ng malalim na hininga bago sagutin iyon. Hello po mami. Bakit po kayo napatawag? Kabadong tanong niya rito. Hello Iha. Tumawag ako para humingi ng sorry. Nagkausap kami ni Rico at sinabi niya sa akin ang nararamdaman mo. Hindi dapat kita pinipressure na magkaroon ng anak. Pasensya ka na ha. Sa kagustuhan kong magkaapo, naging insensitive ako sa'yo. Sambit ng biyanan niyang babae mula sa kabilang linya. Ako rin. Gusto ko rin mag-sorry. Dapat naging maingat ako sa mga salitang binibitiwan ko. Pero gusto naming malaman mo na importante ka sa amin at parang anak ang turing namin sa'yo. Ang boses naman ng biyanan niyang lalaki ang naulinigan niya mula sa kabilang linya. Tila hinaplos ang puso ni Jolina dahil sa kanyang mga narinig. Naluha rin siya dahil sa sobrang tuwa. Mahalaga rin po kayo para sa akin at pinapatawad ko na po kayo. Kahit marami tayong hindi pagkakaunawaan, kayo pa rin ang gusto kong maging biyanan. Magalang na tugon niya rito. Salamat Iha, napakabait mo talaga. Tama lang na ikaw ang pinakasalan ng anak namin. Sambit pa ng biyanan niyang babae. Patuloy na naging maganda ang pakikipag-usap niya sa mga ito hanggang sa lumipas ang ilang minuto. Pinatay niya ng tawag. Tama bang narinig ko? Sila mommy at daddy pa rin ang gusto mong maging biyanan? Napapitlag siya nang marinig ang boses ni Rico. Nandyan ka pa pala? Nahihiyang sabi niya rito. Oo naman, narinig ko ang lahat ng sinabi mo.
Kumikislap ang mata ng kanyang mister habang nagsasalita ito. Yumuko si Jolina upang itago ang pamumula ng pisngi. Tama ka, na-realize ko na mahal pa rin kita. Katulad mo, handa na akong sumugal para maisalba ang kasal natin. Kung ganun, hindi mo na itutuloy ang pagpa-file ng annulment? Hindi na. Kung tutuusin, nagpadala lang ako sa bugso ng damdamin ko. Pero hindi ko pala talaga kayang mabuhay nang wala ka. Ako rin. Simula nang dumating kay nagkaroon ng kulay ang buhay ko. Ayos lang din sa akin kahit hindi tayo magkaanak. Pwede naman tayong maging masaya nang tayong dalawa lang. Gusto kong ipaalala sa'yo na pinakasalan kita dahil mahal kita. Hindi dahil sa matres mo. Sambit ni Rico. Salamat dahil hindi ka sumuko. Kung alam mo lang, kinikilig ako nang ipinagluluto at hinaharana mo ko. Sinubukan kong pigilan ang sarili ko pero wala eh. Mahal pa rin kita. Pag-amin ni Jolina, abot tenga ang ngiti nito. Gumuhit din ang matamis na ngiti sa labi ni Rico, saka tumitig sa misis nito. Parang natutunaw naman si Jolina dahil sa malagkit na tingin ng kanyang mister. Hindi niya may tatanggi na nagugustuhan niya iyon. Maya-maya'y naramdaman niya ang pagdampi ng mga labi nito sa kanya. Ginantihan niya naman iyon. Simula nun, nanumbalik ang tamis ng kanilang pag-iibigan at hindi na sila natutulog nang may sama ng loob sa isa't isa. Natutunan nila na pakinggan ang saloobin ng bawat isa at kapag may problema, agad nilang pinag-uusapan upang masolusyonan. Isang araw, napansin ni Jolina na nakaayos si Rico kaya tinanong niya ito. Han, saan ka pupunta? Sa grocery store. Ubus ng mga stock kaya kailangan kong mamili. Delikado pa sa labas. Magpa-deliver ka na lang kaya sa online shop. Pag-aalala ni Jolina. Ginawa ko na yon pero hindi raw sila makakapag-deliver dahil nagkakaproblemang transportation ng mga products. Nagtry ako sa ibang online shop pero ganun din ang sinabi nila. Pero huwag ka nang mag-alala. Malapit lang naman yung grocery store na pupuntahan ko. Promise, babalik ako agad. Sige, mag-iingat ka ha, napipilitang sabi ni Jolina. Tumango si Rico. Bago umalis, hinalikan nito ang pisngi ng misis. Umupo sa sofa si Jolina at tahimik na naghintay. Dumaan ang 4 na oras pero hindi pa rin umuuwi ang kanyang mister. Tinawagan niya ito pero hindi niya makontak. Dahil doon, namuo ang kaba sa dibdib niya. Pagsapit ng 2:00 ng hapon, tumunog ang kanyang cellphone. Unknown number ang tumatawag pero sinagot niya iyon. Hello? Sino to? Good afternoon, this is Drew, nurse sa Mateo Quarantine Facility. Nakuha ko ang number mo mula kay Rico. Kasalukuyan siyang naka-quarantine dahil sa nakahalubilo niya ang isang lalaki na nagtataglay ng virus. In-examine namin siya kaninang tanghali at lumabas na positibo ang resulta. Dahil doon, kailangan niyang manatili sa facility ng ilang araw. Sambit ng lalaki mula sa kabilang linya. Nanlambot ang tuhod ni Jolina dahil sa narinig. Pero, bakit ang bilis niyang nahawa? Ganun talaga katindi ang virus. Maaari yung makahawa sa loob lamang ng ilang segundo. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat para gumaling siya. Ang kailangan mo lang gawin, ipagdasal ang asawa mo. Sabi ng lalaki. Nanatili namang tulala si Jolina. Tila hindi pumapasok sa isip niya ang mga sinabi ng nurse. Huli na nang mapagtanto niyang naputol ng linya. Dali-dali siyang nagtungo sa altar at ipinagdasal ang kaligtasan ng mister. Habang patuloy na lumilipas ang mga araw, lalong tumitindi ang pag-aalala ni Jolina para kay Rico. Wala rin siyang komunikasyon dito. Ayon sa nurse na nakausap niya, tumataas daw ang lagnat nito. Parang mababaliw na siya sa kaiisip. Hindi niya pwedeng dalawin ang kanyang asawa. Napakahigpit ni hindi siya makalabas ng bahay. Wala siyang vaccine laban sa virus. Kaya papaano siyang aalis ng bahay? Maging ang mga magulang ni Rico, hindi rin makabisita dahil pareho ng senior citizen. Ang ibang kamag-anak naman, lalong ayaw makipagsapalaran dahil baka mahawa pa ang mga ito. Lalo na't may sari-sarili din silang mga pamilya. Napaluhan na lamang si Jolina. Marami pa siyang gustong gawin na kasama ang asawa. Kahit ang mga biyanan niya, hindi mapakali. Makalipas ang mahigit 1 linggo,
Narinig niya na may nag-doorbell sa gate ng bahay. Bagamat nagtataka, binuksan niya pa rin iyon. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang nakatayo sa harap si Rico. Han, bumalik ka na! Naluluhang saad niya. Agad niyang niyakap ng mahigpit ang asawa. Isinadya talaga kitang sorpresahin. Miss na kita. Sorry dahil pinag-alala kita. Dapat pala, hindi na lang ako umalis nung araw na yon. Paghingi ng tawad ni Rico. Kalimutan na natin yon. Ang mahalaga, ligtas ka. Hindi na tayo magkakalayo. Sabi ni Julina bago marahang hinawakan ng pisngi ng mister. Bumusangot si Rico bago nagsalita. Kaya lang, nabawasan ang kapugian ko. Ang laki ng ipinayat ko. Ano ka ba? Okay lang yon. Para sa akin, ikaw pa rin ang pinakagwapo. Mabuti pa pumasok na tayo sa loob. Ipagluluto kita ng paborito mong pagkain. Magiliw na sabi ni Julina. Gusto ko yan. Nagsawa na ako sa mga pagkain sa quarantine facility. Mga walang lasa. Sambit nito habang naglalakad. Nung araw ding yon, tinawagan nila ang mga magulang ni Rico upang ipaalam ang magandang balita. Maging ang mga ito naging emosyonal dahil sa sobrang saya. Dahil sa pinagdaan ng pagsubok ng mga panahong iyon, lalong tumibay ang pagsasama ng mag-asawang sina Julina at Rico. Napagtanto nila na walang makakatibag sa kanilang wagas na pagmamahalan. Kalaunan, dumating na sa bansa ang iba't ibang vaccine para sa virus. Ayaw na nilang mahawahan ng sakit kaya kabilang sila sa mga unang nagpa-injection. Dahil doon, kahit papaano, napanatag ang kanilang kalooban. Unti-unti na ring bumababa ang bilang ng mga nagkakasakit at nahahawa ng virus. Unti-unti nang pinapayagan ang mga mamamayan na lumabas ng tahanan. Nagbukas na rin ang iba't ibang establishmento. Sinamantala naman nila iyon upang magbukas ng online shop kung saan nagbebenta sila ng mga halaman. At sinong mag-aakala na kumikita sila ng malaki kahit nasa bahay lang. Nang tuluyan ng matapos ang pandemya, nagdesisyon silang i-renew ang kanilang wedding vows. Naging simple lang ang seremonya pero napuno iyon ng pagmamahalan. Dinaluhan iyon ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Bukod doon, nagkasundo rin sila na mag-ampon ng sanggol na lalaki. Nangako sila na mamahalin ito ng lubos at ibibigay ang lahat ng pangangailangan nito. Maging ang kanilang pamilya, tinanggap ang sanggol ng buong puso. Lalong-lalo na ang mga magulang ni Rico. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang matatag na pagsasama ng mag-asawa ay kinakailangan ng maayos na komunikasyon at tiwala sa isa't isa. Wala namang perpektong relasyon, pero kung mapag-uusapan ang mga problema ng maayos at hindi idinadaan sa init ng ulo, siguradong maliliwanagan ang bawat isa. Marami man ang negatibong nangyari sa panahon ng pandemya, pero hindi maikakaila na isa rin ito sa dahilan kung bakit mas napalapit ang loob natin sa ating pamilya. Natuto tayong pahalagahan ang bawat isa. Nagkaroon ng oras at bonding at mas lalong tumibay ang samahan bilang isang pamilya na puno ng suporta, pagmamahalan at sama-sama na lumalaban sa buhay. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.